mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessing ay isi-share ko sa inyo kung paano mag-loan sa SSS, kung paano mag-apply ng salary loan sa SSS. So una, open natin yung ating Google Chrome. Ayan. Then, next, i-click natin yung search tab dyan. Ayan. Then, i-type natin SSS www.sss.gov.ph. Then, click OK. Then, andito na tayo sa labas ng SSS website. Gagawin nyo lang, scroll lang kayo papuntang right dito. Right? Then, pag wala kayong nakita dyan, tulad nito, wala akong nakita na member and employer para makapag-login tayo. Ang gagawin nyo kapag walang lumabas na member at employer sa gilid, balik ulit kayo dyan sa may search tab sa taas. Then, i-type nyo dyan google.com. Then, sa may search tab, i-type natin SSS member login. Then, click OK. Then, yung una or yung pangalawa na lumabas, either sa dalawang yan, yung i-click natin. Kasi same lang naman yan. Click nyo yan and then, andito na tayo kaagad sa ating pagla-login. So, dapat meron na po kayong account sa SSS kasi hindi tayo makakapasok sa website ng SSS kung wala pa tayong account sa SSS. So, sa mga hindi pa nakakagawa ng kanilang SSS account, meron po akong tutorial dyan mga ka-blessing. Paki-search na lang po. I-search nyo doon how to make SSS account Miss Laher. Ilagay nyo din po yung aking YouTube channel para yung video ko po yung lumabas. No worries po kasi madali lang naman po ang paggawa. So, dito, i-type na natin yung ating user ID at saka yung password. So, hindi po tayo makakapag-loan sa SSS kung wala tayong kung wala tayong account sa SSS. Kasi syempre, kapag wala tayong account, hindi tayo makakapasok. So, after natin i-type yung ating user ID at password, i-click na natin yung sign in. Yan. Then, after natin i-click yung sign in, click lang natin yung maybe next time. Then, click lang natin yung close or yung letter X. Ayan. Then, after nyan, andito na kagad tayo sa ating sa SSS website. So, dito sa taas, nakalagay, wait lang, mabilis, mga pangyayari. Inulit ko lang yung kanina saglit. Ayan. So, itong sa taas, ito yung ating SSS account. Andiyan yung ating SSS number at yung ilan pang mga informations. So, ang next na i-click natin ay itong loans. Pag-click natin ng loans, yan. Piliin natin yung salary loan. Click natin yung salary loan. Wait lang natin. Ayan, pagka-click natin ng salary loan, andito na tayo. So, sabi dito, to receive or credit your loan proceeds to your bank account, please choose your preferred electronic loan. So, gagawin natin, click lang natin itong color blue na word. Itong here na word na color blue, click lang natin yan. Yan. Then, pag-click nyo yan, mapupunta kayo dito. So, i-check lang natin itong I certify, then click proceed. And then, after natin i-click yung proceed, andito na yung ilan sa mga gagawin natin para makapag-loan tayo sa SSS. So, dito, ang pipiliin natin ay bank kasi
sa ating ATM card ilalagay yung ating maloloan sa SSS. Dito naman, kung ano yung ATM card na ilalagay natin. So, mamaya, pipili tayo dito sa may arrow down. Sundan nyo lang tong aking video mga ka-blessing para alam nyo yan. Click nyo lang yung bank and then sabi dito, yung name daw na andun sa inyong ATM card na gagamitin dito sa inyong pag-loan ay dapat same sa name na ginamit nyo sa inyong SSS account. For example, yung name na nandun sa inyong ATM card ay Marian Rivera, dapat Marian Rivera din yung name ng iyong SSS account para match sila. Kasi kung hindi sila match, hindi ka makakapag-loan sa SSS. Hindi ka makakapaglagay ng kumbaga hindi ma-approvean yung iyong paglo-loan. Kasi dapat match. Yan, and then, yung arrow down dyan sa gilid, click nyo yan para makapamili kayo kung ano yung bank, yung ATM card na meron kayo, yun yung piliin nyo. Then, i-click nyo lang yung circle na yan kung may napili, kung andyan yan. Then, kapag may napili na kayo, lalabas naman dito yung napili nyo tulad nito, BDO Network Bank Incorporated, a rural bank. Ayan. Then, dito naman, yung account number ng ating ATM card, lalagay natin dito. Then, dito naman sa isang side, i-retype lang natin dito yung account number. Kung ano yung nilagay nyo dito, dapat same lang dito. Kasi niretype lang naman natin dito. Okay? So, make sure na tama yung account number na ilalagay nyo. Kasi isang number lang na magkamali, ibang account number na yan. Ibang ATM card na yan, mga ka-blessing. Make sure, tama talaga. I-review nyo ng paulit-ulit. Then, i-retype natin ulit dito sa kabila. Then, kapag okay na, dito naman na tayo sa tatlong steps na gagawin natin. So, una, andito yung proof of account. So, pag i-click natin to, andyan yung mga proof of account na pwede nating pagpilian. Kung ano yung meron tayo, yun yung isasubmit natin. For example, passbook. So, yung passbook nyo, yung napili nyong proof of account na isasubmit nyo dito, ang gagawin nyo, picturean nyo yung inyong passbook. Make sure guys na kapag nagpicture kayo, malinaw siya, klaro yung mga sulat. Okay? And then yung size niya dapat 3 MB lang, hindi lalagpas ng 3 MB. So, ito muna tayo sa proof of account. So, ayan. I-back na natin ng konti kasi mabilis, hindi natin nakita yung mga proof of account na pwede nating pagpilian. Ayan. So, yung mga proof of account na pwede nating pagpilian, meron ditong ATM card with account number and name. So, pwede yung ATM card na may nakalagay na account number at name doon mismo sa ATM card. Bank certificate or statement issued within the current year, pwede rin. Pwede rin yung foreign remittance receipt, passbook, pwede rin. Screenshot of online or mobile banking account. So, kung nag-deposit kayo ng pera through application or online, pwede yun. Then, deposit slip, pwede rin. So, ngayon, passbook yung aking isasubmit. So, gagawin nyo, i-click nyo lang tong circle na yan. Then, kung makikita nyo dito, pag-click ko ng passbook, yan, may nakalagay na ditong passbook. Ito yung sample ng passbook. May nakalagay dito sa gilid. Dapat 3 MB lang yung size niya. Hindi lalagpas ng 3 MB. Kasi kung lagpas 3 MB, hindi siya tatanggapin. So, malaman nyo naman yung size ng picture mga ka-blessing. Diba? Yung picture. I-click nyo lang yung details and then dyan makikita nyo na yung size ng picture na yan. So, ngayon,
i-click na natin itong browse file para ilagay natin yung passbook na sasubmit natin. So, make sure na napicturean nyo na din yung passbook. Click Files. And then, ito na yung passbook na napicturean ko. Sasubmit natin. Click nyo lang yan. Then, andito na kaagad. Malalaman nyo naman kapag na-upload nyo yung nilagay nyong, for example, passbook kasi merong ganito. So, pag merong ganyan, okay na yan. Next naman tayo, dito na tayo sa ID certification or document. So, ito yung valid ID na isasubmit natin. So, either UMID ID or SSS ID yung gamitin nyo. So, kung UMID ID yung isasubmit nyo, picturean nyo po mga ka-blessing yung inyong UMID ID. Make sure na malinaw yung pagkaka-picture nyo at klaro yung mga sulat. So, click na natin yung pangalawa. Ayan. Then, meron ding sabi dito. Ayan o, valid ID din, sabi din dito, ganun din. Clear copy of your one valid ID, then 3 MB din. So, click na natin ulit tong browse file. Lagay na natin yung ating valid ID. So, UMID ID, yung ginamit ko dito. So, ito yon. Ito yon. Click nyo lang yan. Then, tulad ng kanina, malalaman nyo na kapag nasubmit nyo na kapag may ganitong lumalabas. Okay? So, next naman natin itong selfie photo. So, click na natin yung pangatlo. Yan. So, dito sa selfie photo, kung makikita nyo, selfie nyo at may dalawa kayong card na hawak-hawak. So, dito sa right side, ang ano nyo dyan, so either sa dalawa na yan magkapalit, okay lang, basta dalawa yan. So, sa isang kamay, dapat hawak-hawak nyo yung inyong UMID ID. Kung ano yung gamit nyo, UMID ba or SSS? Gusto kong UMID, sa isang kamay, UMID ID yung hawak-hawak nyo. Then, sa isang kamay nyo naman, yung proof of account na ginamit nyo, yung dito, yung proof of account. For example, yung sa atin kanina, yung passbook. So, yun yung hawakan mo. Isa na valid ID, dito sa isa, yung iyong UMID ID, at dito naman sa isa, yung iyong passbook. Okay? Tapos, yung pag-picture mga ka-blessing ay back camera yung gagamitin. Kasi kung front camera, baliktad yung sulat. So, dapat back camera. Makisuyo na lang kayo na picturean kayo. And then, meron pa ditong sabi, dapat hindi natatakpan yung mukha nyo. Huwag kayong magsuot ng face mask, ng salamin, at kung ano-ano pa na nakakaharang sa mukha nyo. And then, huwag kayong magsuot ng sleeveless. Kasi makikita yan sa picture. So, dapat may sleeve. So, kahit simpleng t-shirt lang okay na. Basta wag lang sleeveless. Okay? Then, ganun din. Dapat 3 MB lang siya. Hindi siya tataas ng 3 MB. And then, sabi dito, upload your chest level selfie photo. So, wag yung hanggang bewang naman. Mga hanggang ganito lang na picture. Hanggang sa chest lang mga ka-blessing. Ganyan lang siya. Wag nyo hanggang bewang. Ganyan. Okay? Then, next, click na natin tong browse file. Then, click files. And then, ito, wait lang, mabilis. Ito yung isasubmit ko. Wait lang. Ito tayo sa pangatlo. Medyo mabilis dito na part eh. Ito na. Ito yung isasubmit ko. So, makikita nyo, selfie. Yung isa, hawak yung passbook. Yung isa, hawak yung kanyang UMID ID. Yan. Then, malalaman nyo naman kapag na-submit nyo na yung inyong selfie kapag meron ng ganito. Yan yung titingnan nyo. Kapag umappear na dyan, ibig sabihin na na-upload nyo na or na-submit nyo na, nalagay nyo na dyan. Then, next naman na, ay kiklik na natin itong I-certify. Kasi, okay na yan dyan. Nakapag-submit na tayo. Click natin yung I-certify. Then, scroll down lang tayo sa baba. Click natin yung enroll. Yan. Then, click OK. Yan. Then, pag-click natin ng OK, dito yun sa may services, diba yung kanina?
Pag-click natin ng okay, ganito na siya. Nakalagay dito, the connection was reset. So, gagawin nyo, i-refresh nyo lang. Refresh lang ng isang beses. Then, ulitin nyo lang, click nyo lang ulit itong I certify, then click proceed. So, ganun po yung, di ba, kanina yung last na part, yung dito, wait lang. Di ba, I certify, then enroll, then click OK, then magiging ganyan siya. Kapag ganyan siya mga ka-blessing, nag-processing pa yan, pinaprocess pa yung ATM card na sinubmit nyo for approval pa yon. So, pwede nyo i-refresh, pwede rin exit muna kayo, then mamaya mag-login na kayo. Tulad nung ginawa ko, nag-exit muna ako and then nag-login ako ulit. To, wala to. Yan. So, nag-login ako ulit. Balik ulit kayo sa Google Chrome. Then, ilagin nyo ulit yung SSS account na ginamit nyo sa pag-loan. Then, click member. So, dito, pag-click ko ng user ID, yan, may mga umappear dito ng mga account. Click ko na lang para mas mabilis kasi kapag i-click mo yan, automatic na malalagay dito yung user ID at password. Automatic na yan malalagin kahit hindi mo i-click itong sign in. Ito kasi yung mga nakasave na account dito sa aking cellphone. So, sa pamamagitan nito, mas mapapadali yung aking pag-login kasi hindi na ako mag-type. Tutulad nito, ayan, na-login ka agad ako. So, click nyo lang yung X or close. Yan, then, andito na kaagad tayo sa account. So, ang next na i-click nyo ay itong loan ulit, loans, and then yung apply for salary loan. Ganun din yung i-click nyo. Then, pag-click nyo ng loan, then apply for salary loan, next na i-click nyo is itong arrow down. Kasi dyan mga ka-blessing, malalaman natin kung magkano yung pwede nating ma-loan sa SSS. Kung ano yung pinakamalaking amount na ma-loan natin at yung pinakamaliit. So ito, 6,000 yung pwede kong ma-loan. Yun lang yung pinakamalaking amount. Then yung pinakamaliit na amount is 1,000 pesos. So kayo bahala mamili kung saan dyan yung gusto nyong amount. For example, gusto nyo 3,500, click nyo lang tong 3,500. Kung gusto nyo yung pinakamalaki, click nyo yung 6,000. Then, after nyo i-click, wait lang natin. After nyo i-click yung amount, so, andito na siya, appear yan dito. Loanable amount, appear yan dito. Then, click nyo lang yung, scroll down lang kayo, then click proceed. Then, may nakalagay dito, I agree to the terms and conditions. Click nyo lang yan, check nyo lang yan, then click proceed ulit. Then, pupunta kayo dito, i-click nyo lang yung submit. So, andito, nakalagay dito mga ka-blessing, loanable amount, 6,000, yung pinili natin. Pero, yung marireceive lang natin mga ka-blessings ay 5,889.04. Merong deductions, merong bawas. So, hindi natin totally yung 6,000 ma-receive. May bawas lang siya na sobra 100 lang naman. Okay? So, ito lang yung marireceive natin. Next, i-click na natin yung submit sa baba, then click okay. Ayan. Then, ito na yon. In-screenshot ko na lang. After nun, ito na. Nakapag-submit na tayo ng loan sa SSS. Sabi dito, you have successfully submitted your salary loan application. Andyan nakalagay yung date and time kung kailan kayo nag-loan.
At sabi dito, yung niloan daw natin ay madidiretso malalagay sa ATM card na nilagay or in-enroll natin. Ayan. Then, click nyo lang yung okay. So, after 2 days, nag-email ulit si SSS na na-approve na nga itong application na ito. And then, after 2 days ulit, nag-email na andun na, may laman na yung card or nalagyan na yung kanyang ATM card. Kasi hindi agad-agad napapasok yung pera. For example, after 2 days, nag-email na approve na yung kanyang loan application, hindi kaagad pumapasok yung pera sa ATM card. After 2 days pa, saka pumasok yung pera na kanyang niloan, which is yung 5,889. Hindi ko lang alam sa iba kung ilang days sa kanila, pero sa akin, 2 plus 2 bali equals 4 days bago nakuha yung pera na kanyang niloan sa SSS. Bali hindi sa akin yung mga ka-blessings, nakisuyo lang sa akin na mag-loan siya. So anyway, ayun lamang mga ka-blessings yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-loan sa SSS. Ito ay salary loan. Kung meron kayong mga katanungan na hindi naintindihan or wala dito sa aking video, paki-comment na lang po sa baba. At pa-favor na lang po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-click na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, if you want to be successful, respect one rule. Never let failure take control of you. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!